What's up sa inyong mga katropa? Kumusta kayo at kumusta naman ako? You know! So ngayon, for today's video, magkakaroon naman tayo ng simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung ano nga ba ang ibang paraan para i-lock ang ating Facebook profile ngayong 2023. Kung mapapansin nyo, hindi na nga lumalabas ang lock icon na kung saan malalaman natin na nakalock na pala ang ating Facebook profile. So, syempre, gagawa natin yan ng ibang paraan. At ang gagawin natin sa araw na to are much better for our Facebook security, lalo na sa mga stalker at nagbibisit sa ating mga Facebook account. Kaya kung ready ka na sa mga topic na pag-uusapan natin sa araw na to, kaya pasok intro. Marami nga sa atin na gustong i-lock ang ating mga Facebook profile. Pero dahil nga nag-update na si Facebook into Meta, kaya mahirapan na. Pero sa araw na to, gawa natin ng paraan yan. Pero bago natin simulan ang tutorial sa araw na to, huwag mong kalimutan na i-like ang video na to. At syempre, kung bago ka pa lang dito at napadaan ka, pwede kang mag-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para sure na updated ka sa mga future uploads ko. So ano pang hinihintay natin? Punta na tayo sa ating tutorial. So ngayon guys, pagdating dito, ang unang gagawin natin guys, syempre, buksan ang ating mga Facebook application. So pagdating dito guys, nandito na tayo sa ating Facebook account. Ang sunod natin gagawin guys, puntahan natin ating mismong Facebook account. Pindutin natin guys. So dito sa ating mismong Facebook account guys, napansin nyo hindi pa siya nakalock. So makikita dito lahat yung mga pinopost natin guys at saka yung mga picture. So paano nga ba siya gawin? So back na natin guys. So dito guys, pagdating dito ulit, puntahan natin yung tatlong line sa taas, yung my profile nasa gilid. Yan, pindutin natin yan. So pagdating dito guys, punta naman tayo dito sa pinakababa guys. Hanapin natin yung settings and privacy. At saka pag nakita na ninyo guys, pindutin na ninyo yung settings and privacy. Yan. So dito guys, hanapin natin yung privacy shortcuts. So pag nakita na ninyo guys, pindutin na ninyo. Yan. So nandito na tayo sa privacy shortcuts guys. So pindutin natin yung una guys, yung take a privacy checkup. Yan. So dito guys, nandito na tayo sa privacy checkup. Pindutin natin yung unang category. Basahin natin, who can see what you share. So yan, pindutin natin. So dito guys, nandito na tayo. Pag-usapan natin dito guys, profile information, post and stories, and also blocking. So pindutin ang continue sa baba. So dito guys, nandito na tayo. Pag-usapan natin yung profile information, phone number, birthday, hometown, relationship, current city. So dapat dito guys, iset lang ninyo siya sa only me and friends, para friends lang yung makikita guys, at saka yung ikaw lang. Tapos guys, kapag naset na niyo dito sa setting, i-next na niyo guys. Pagdating dito guys, basahin natin post and stories. So dito guys, default audience stories, dapat nakaset siya sa friends lang guys. Tapos pwede nyo itong pindutin yung limit guys dito sa past post, para hindi yun makikita yung mga dating pinopost ninyo sa Facebook account guys. So pagkatapos guys, kapag naset nyo dito, pindutin ang next sa baba. So dito guys, sa blocking, alam na ninyo dito guys kung ano siya.
So kung meron kayong hindi gusto na tao guys, i-add lang nyo dito siya sa blacklist. So pagkatapos guys, kapag na-set niyo siya, ganito lang siya kadali guys. Pindutin ang next sa baba. So yun guys, you're all set. Tapos na tayo sa first category. Dito sa profile information, post and stories, and also blocking. So pindutin natin ang review another topics para sa second category. So dito guys, nandito na tayo sa privacy check-up. So basahin natin guys, how to keep your account secure dito sa second category. Pindutin natin guys. Yan. So dito guys, pag-usapan natin, your password is okay. Okay na ba yung password mo? At saka login alerts, naka-turn on na ba or enable na ba yung login alerts mo? At saka dito sa turn on, two factors authentication, naka-enable na ba siya or naka-turn on? So pagkatapos guys, i-click yung review sa baba. So dito guys, tinatanong talaga ni Facebook, yung password mo is naka-private nga ba? So yun guys, kapag merong ibang tao na alam ng inyong mga password guys, pwede nyo siya i-change password. Baka i-expose yung mga password nyo guys, or may nakalagin sa inyong password, or merong maglalagin ng inyong password guys. Kaya pwede nyo siya ditong i-change password. So katapos guys, pwede nyo siyang pindutin yung skip sa baba. Yan. Dito naman tayo guys sa control your alerts or yung login alerts. So dito guys, dapat i-turn on nyo dito guys or naka-enable, para hindi lang yung kung sino-sino yung mga tao na makaalam sa inyong Facebook guys. Kasi dapat i-turn on nyo dito guys para yung friends lang yung makaalam guys. Kaya ini-next na natin guys. So tapos guys, pwede nyo siyang i-skip dito nasa baba. Pindutin nyo lang guys. So dito guys, tapos na tayo sa second category. Ang nakalagay, you're all set. Tapos na sa dito guys. So dito naman tayo sa third category guys. Pindutin natin yung review another topic. Yan. Ganito lang siya kadali guys. So dito guys sa third category, basahin natin, how people can find you on Facebook. Paano nga ba tayo mahanap ng mga tao sa Facebook? So click natin yan guys. Yan. So nandito na tayo guys. Pag-usapan natin dito guys yung friend request, phone number and email, and also search engine. Paano nga ba tayo masa-search? So pagkatapos guys, click yung continue sa baba. So dito guys, ang maganda dito, dapat iset lang nyo dito yung friends on friends, friends of friends guys, dito sa who can see your friend request. Kasi para malimitahan yung mag-a-add sa inyo guys dito, at hindi agad yung sino-sino lang yung ma-add sa inyo guys, or hindi lang yung sino-sino yung makaalam ng Facebook nyo guys. Kaya iset nyo dito sa friends of friends. Pagkatapos guys, kapag naset na ninyo, katulad sa akin, pindutin ang next sa baba. So dito naman tayo sa phone number and email guys. Dapat guys, nakaset lang dito siya dito sa friends, katulad sa akin guys, para yung Facebook application natin guys, hindi masa-search ng ibang tao using my phone number and email. So kapag naset na ninyo sa friends guys, i-click ang next sa baba. Yan. So dito guys, i-search engines, dapat naka-turn off ito guys, para hindi tayo masi-search outside Facebook like Google,
hindi yung masi-search yung account natin guys sa Facebook. So pagkatapos guys, kapag naka-turn off na dito yung search engine nyo, so pindutin ang next sa baba. Yan. So dito guys, tapos na tayo sa ating tutorial guys, sa ating topic. So nakaset na siya, you're all set. So okay na guys, pindutin ang review another topic na sa baba. Pwede tayong bumalik dito sa privacy shortcuts guys at hanapin sa pinakababa yung see more privacy settings. Pindutin natin yan. So pagdating dito sa settings and privacy guys, hanapin natin yung category. Scroll down lang tayo sa baba. Hanapin natin yung category, yung audience and visibility. At hanapin yung post. Pindutin natin guys. So pagdating dito sa post guys, basahin natin yung who can see your future post. Yung ginawa natin kanina, nilagay natin friends. Ang pinaka main goal lang kasi natin dito guys ay ilagay natin or iset natin sa lahat lang settings natin sa friends, friends of friends, or only me. Make sure lang guys hindi siya naka-public. So again, lahat ng to is naka friends, friends of friends, or only me, at huwag lang naka-public. At yun lang yung mga tutorial natin sa araw na to. So ayun, itinuro ko sa inyo ang mga alternative way kung paano i-lock ang mga Facebook profile. Ang kaibahan lang kasi sa araw na to at sa unang future ay ang yung lock icon. Sa dating version kasi sa pag-lock ng Facebook profile ay hindi mo siya pwedeng i-screen record or screenshot yung mismong Facebook profile. At the same time, hindi mo rin siya pwede i-save or i-download yung mga picture mo na nasa Facebook account, which is maganda talaga. Ay yun naman yung dalawang pinakaiba nila, yung hindi pwede i-screen record or screenshot yung mismong Facebook account mo or yung lock icon. Pero sa tutorial na ginawa natin sa araw na to ay halos the same lang naman yung security na binibigay nila. Or kapag in-stock or binibisit nila yung mismong Facebook account mo, ay hindi nga maging available sa kanila yung dating mga pinopost mo sa mismong Facebook account mo. At yun lang yung mga tutorial natin sa araw na to. At sana meron kang mga bagong natutunan about sa ibang paraan at para i-lock ang ating mga Facebook profile. At kung napindot mo tong video na to at pinanood mo at napadpad ka lang dito sa YouTube channel ko at welcome na welcome ka, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at isama mo na rin ang notification bell para sure 100% sure na updated ka sa bagong futures upload ko. Kung meron kang mga clarification, suggestion, question, pwede mo yang i-comment sa comment section sa baba. At kung gusto mo namang magpa-shoutout, mag-comment lang kayo ng #ChrisTV pa-shoutout para sa next video ko, yung channel mo na yung ma-shoutout ko. Dahil random ako pumili sa mga isa-shoutout ko. Support me for more upcoming videos. Hanggang dito na lang po muli. Have a nice day and peace out!